Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng paggamit ng artificial intelligence, wala pa rin solidong batas sa Pilipinas na tumutukoy sa regulasyon nito. Kaya giniit ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na panahon na para paigtingin ang mga batas laban sa AI abuse at deepfake crimes. Si Creslyn Catarong magbabalita. Dapat paigtingin ang mga batas laban sa maling paggamit ng artificial intelligence, particular sa paggawa ng mga deepfake content na maaaring gamitin sa panlilinlang, paninirang puri at iba pang cybercrime. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, kailangang mapanagot at masampulan ang mga individual o grupo na gumagamit ng AI para sa krimen. Sa kasalukuyan, wala pang matibay na batas sa Pilipinas na tumutukoy sa regulasyon ng AI. Ayon sa opisyal, kailangang unahing linawin kung ano ang magiging saklaw ng batas at kung paano ito epektibong ipatutupad. Right now, kailangan siguro step by step, kailangan itakil muna natin ano ba talaga yung regulation ng AI kaysa yung magbibigay tayo ng tools to detect AI. And tapos nun, ano yung gagawin natin pag na-detect natin yun? Kasi wala pa hong solidong batas how to regulate AI. Binanggit din ng opisyal na isa lamang kasangkapan ng AI at nasa tao kung ito'y gagamitin sa mabuti o masama. Naniniwala ang opisyal na dito dapat magsimula ang usapan sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor, tech experts at mga mambabatas upang makabuo ng balansing regulasyon. Kasi yan, mga deepfakes na yan, nagsimula yan sa CGI computer-generated imagery, para pagandahin yung mga pelikula natin. So may magandang paggamit, may maling paggamit din ho. So I think that's where regulation should lie, and I think the talk should start, and I think legislation should follow. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na may tools o teknolohiya na silang ginagamit para tumukoy o mag-analisa ng mga AI-generated na content. Bukod sa AI, isa pang hamon na kinakaharap ng mga otoridad ay ang kawalan ng regulasyon sa mga over-the-top platforms, gaya ng Viber, Messenger at Telegram. Napag-alamang ginagamit ang mga nasabing platform upang manghalap ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan at iba pa. Mga detalyeng posibleng ibenta sa black market o gamitin sa scam at identity theft. Samantala, inihayag ni Paraiso na isa sa ilalim sa restructuring ang CICC upang mas mapagtibay ang mandato nito sa investigasyon at koordinasyon laban sa cybercrime. Dagdag ni Paraiso, isusulong ng CICC ang pagbuo ng isang task force na tututok sa pagsawata sa lumalalang banta ng 4 focus crimes gaya ng fake news, troll farms, online scams, iligal na operasyon ng Pogo at Pigo, pati na ang mga pag-atake sa vital infrastructure ng pamahalaan. Layunin din ng naturang hakbang ang pagpapalakas ng reporting mechanisms at public awareness. Kasi napansin natin na, si Joey, mga kababayan natin, pag nabibikti ng mga scams, nahihiya. At o kaya, hindi nila alam sa pupunta. So kami we recognize the fact na marami sila pwede pagsubukan, pero we're offering yung hotline 1326 natin when it comes dito sa pagsusumbong, when it comes to online scams. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News.